You don't have to worry about the baby. He's healthy and I know he'll be fine. Alessandra whispered to me. Hawak ko ang isang kamay nito, habang may nakakabit na oxygen tube sa kanyang ilong. Umuwi ako galing Maynila nang makatanggap ng tawag mula kay Cassandra na sinugod muli ito sa ospital. How are you feeling? Ano daw ang sabi ng doktor? Umiling ito at bumaling ng tingin sa ibang direksyon. I'm fine now, because you're here. I lowered down my head. Mahigpit kong hinawakan ang kamay nito bago ko bitiwan. I have to go, baka hinihintay na ako ni Alora. Mahina kong sagot. Siya pa rin ba pagkatapos ng lahat? A bitter word spit out to her mouth. Hindi ako sumagot. Tama na siguro yung sakit na binigay ko sa kanya. Hindi matatawaran ang lahat ng tulong at sakripisyo niya para sa amin ng magiging anak namin, kung sasaktan ko pa siya ng ganito. Don't stress yourself. Baka makasama lalo sa'yo. Dahan-dahan itong pumikit at ngumiti. Gusto ko nang magpahinga, don't leave me again. Bulong nito bago tuluyang agawin ng antok. Walang hiya naman Gab. Wala sa usapan natin na sasaktan mo si Alessandra. Halos mamula ang mata nito sa galit, habang hawak ako sa kwelyo. Look at her now. Nag-aagaw buhay dahil sa kagagawan mo. Mapait akong ngumiti. He was right, kung tutuusin ako ang dapat sisihin sa lahat. Pati na rin ang pagkawala ng bata sa sinapupunan ni Alora. I'm sorry, mahina kong sambit. Imbes na sumagot ay inundayan ako nito ng suntok. Hindi ito napigilan ng kanyang mommy Cassandra, nang hiklatan muli ang kwelyo ko para muling suntukin. Hindi ako lumaban o gumanti man lang. I know I deserve this. Kung ito ang ikagagaan ng pakiramdam niya tatanggapin ko. Pinagsisihan kong pinatuloy kita sa pamamahay ko, at hinayaang mapalapit kay Alessandra. Dinuro ako nito habang nanlilisik ang mga mata. Tama na Mark. Nasa ospital kayo. Hawak ni Cassandra ang braso nito. Huwag mo na ulit subukang lumapit kay Alessandra. Dahil hindi lang yan ang mapapala mo. May diin nitong sinabi bago malalaki ang hakbang na lumayo. Marahan kong pinunasan ang dagwang labi, at naglakad palabas ng ospital. Matapos kong malaman ang kondisyon ni Alessandra, ay may desisyon ang nabuo sa isip ko. Sakay ng aking sasakyan ay tinahak ko ang daan na walang patutunguhan. I hate myself for hurting Alessandra, and hating more for keep hurting Alora. Nag-minor ako nang matano ang bahay namin. Bukas ang ilaw sa labas at sa kubo, kung saan tanaw ko doon si Isaiah. Agad itong tumayo at pinagbuksan ako ng gate para papasukin. Kamusta, mukhang ginagabi ka ah. Nilapag nito sa lamesa ang tig-isang bote ng beer, at naupo sa kaharap ko sa kubo. Medyo Gina bilang sa trabaho. Tulog na ba ang mga bata? Mukhang hindi naman ito naniwala, dahil bumaba ang tingin nito sa namumula kong labi. Kanina pa, maaga pa ang pasok bukas. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin. Si Alora ba? Nagtiimbagang ako at nilagok ang bote ng beer na hawak. Hindi ka naman pupunta dito ng 10 oras ng gabi, kung hindi mabigat yang problema mo, aniya sa akin. Umiiling-iling ako at patuloy lang sa paglagok ng serbesa. Come on, babae lang yan. Bakit hindi mo hiwalayan yung isa? Tapos ang problema, nahimigan kong tumawa ito bago hilahin sa lamesa ang bote na para sa kanya. I chuckled, kung ganoon lang kadaling gawin yun, sana noon ko pa ginawa. Bakit? Pareho mo bang mahal? Napalabi ako, hindi ko alam ang isasagot, ang dami mong tanong. Isang ngiti ang sumili sa aking labi, dahil sa pangbubasta nito. I'm serious. Alam kong may isang mas matimbang. Muli akong umiling dito. Kung ganyan lang ang batayan ng pagpili, hindi na lang ako pipili. Sinaid ko ang huling patak ng beer sa bote. Nagbukas ito ng panibago at nilapag sa harapan ko. Choose Alora. Tapos ang problema, muli akong ngumisi, she suffered a lot. Hindi ko na kayang tumayo sa tabi niya pagkatapos ng lahat. Iling ko. Isaiah, muttered a curse. Sinaid din ng inom ang bote na beer, bago iyon ibaba ng malakas sa lamesa. You're a ruthless, anito sa akin. Nilunok ko ang kanyang sinabi. Alam kong ito ang magiging reaksyon niya sa sinabi ko. You can't do this to Alora, ako na ang nagsasabi sa iyo kuya. May pagbabanta na sa tinig nito. Yumigting ang pangako, dahil sa kanyang tinuran.
Mas pinagtuunan ng pansin ang bagong bukas na beer. I can't be with her. I can't choose her. She's better off without me. Nagawa na niya yun dati. I'm sure she can do it right this time. Strong words, you might gonna regret it, for sure. Hindi ko na lang ito pinansin. Isang tao na lang ang kailangan kong kausapin sa ngayon. At sisiguruhin kong hindi ako mabibigo dito. Kuya William, gising na po, luto na ang almusal. Yugyog sa akin ni Kesha. Sige, susunod ako, sagot ko dito, habang nakadapa sa kama. Lalamig pa po ang pagkain, iyan yun na po, pangungulit nito. Dahil hindi ito umaalis, ay hinela ko ang balakang nito para kilitiin, dahilan para mapuno ng halakhak ang aking buong silid. May isang linggo na rin akong namamalagi dito, matapos kong umalis sa villa. Hindi na rin ako nakabalik kay Alessandra, dahil sa mahigpit na pagbabantay ni Mark. Nakausap mo na ba si Ate Alora? Kailan daw niya tayo dadalawin? Sinulyapan ko si Kesha na nakanguso, habang nakatingala sa akin. Matapos ay kay Isaiah na tumigil sa pagsubo ng kanin. Medyo busy pa kasi ang ate nyo, hayaan nyo tatawagan ni Kuya mamaya. Sige na tapusin nyo na ang pagkain, at mahuhuli na kayo sa klase, ani Isaiah sa mga ito. Yes. Masiglang bigkas ni Kesha at nakipag-apir pa kay Zia. Hindi ka dapat nagsinungaling. Sa mga bata. Nagsalita ako sa tabi nito, habang hinahatid ng tanaw ang school bus na paalis. She's still part of the family. Huwag mong idamay ang mga bata sa hidwaan niyo, wala silang kinalaman dito, sagot nito sa akin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago sana humakbang papasok sa loob ng magsalita itong muli. Nakausap ko si Rupert kahapon, binagat daw ni Julieta na nag-check-in si Alora sa Galavaya Island kahapon. Sandali akong pumikit at omigting ang panga sa narinig. Hindi ako nagsalita at tinuloy na ang pagpasok sa loob ng bahay, pero nakasunod pa rin ito sa akin. Hindi mo ba siya kakausapin para makipag-ayos? Doon na ako napuno at hinarap ito, na namumula ang mata sa galit. Wala na kaming dapat pag-usapan dahil tapos na kami. Because you're coward, mas pinili mong iwan siya para kanino? Para sa babae mo. Matigas ang boses nito nang magsalita sa akin. You don't know what you are talking about. Then tell me, what I need to hear. Sabihin mo kung bakit hindi mo siya pinili. Alam mo kung gaano kasakit. Para sa akin na bitiwan siya, dapat alam mo yan Isaiah. Sigaw ko. Alam mo kung ano. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit siya nawala sa akin. Sinisisi ko ang pagkakaroon ko ng amnesia kung bakit dito sa isip ko kinalimutan ko siya. Dinuro ko ang sentido habang pulang-pula ang mata sa pinipigilang galit. Kung pwede lang akong mamili ginawa ko na pero hindi. I choose to let her go, because this is what she really deserved. Si Alessandra, anong plano mo? Kunot noong tanong nito sa akin. I clenched my teeth. I only care about the baby. Matapos noon ay tinalikuran ko na ito. Walang gabing hindi ko pinagsisihan ang mga desisyon ko. Kung may pagkakataon man akong makabawi, siguro sa anak ko na lang. Your meeting with Mr. Echeverry is settled. Rupert informed me. Kasunod ko itong maglakad papasok ng opisina. Good morning Mr. President. Tinanguhan ko lang ang mga empleyadong bumati sa akin, bago pumasok sa sariling opisina. How about the sunrise still, tapos na ba ang bidding? Oo, tapos na kahapon. Inasikaso ko na rin ang lahat ng permit, para umpisahan na yon sa lalong madaling panahon. Good, hand me my paperwork. And cancel all my meeting except for Mr. Echeverry, sabi ko dito at yumuko na sa aking lamesa. Noted Mr. President. Matapos nitong elapag sa lamesa ko ang mga dapat pirmahan, at e-review na papeles ay lumabas na ito ng aking opisina. Maghapon akong nakayuko sa trabaho. Hindi ko hinayaan mabakant ang araw ko, at magkaroon ng daan para isipin ang ilang bagay tungkol kay Alora. Tapos na kami pero hindi pa rin nawawaglit sa isip ko ang balitang nasa Galavaya ito. I already talked to Julieta who's still the manager of the hotel. Siya ang inatasan kong sumubaybay dito. Malakas kong binaba sa lamesa ang hawak na fountain pen, at sumandal sa aking swivel chair. Napalakas akong magmura. Bakit hindi siya maalis-alis sa isip ko?
I blew out a deep breath. And looked down at the telephone in front of me. Hindi na ako nagdalawang isip na hilahin ito, at tumawag sa hotel. Hello, hanap mo raw ako. Malambing na boses ni Julieta ang bumungad sa akin. Kamusta siya? Iyon agad ang bungad ko dito. Well, mukhang ayos naman siya dito. Pinipilit kong ngang tumuloy dito sa hotel, pero mas gusto doon sa cottage eh. I clenched my teeth and gripped the telephone firmly. Call Hans and Sean to look after her. And you keep an eye on her, I'll be there tomorrow night. Matapos kong ibaba ang tawag, ay muli akong sumandal sa aking office chair at pumikit. I think this is the least I can do. Ang bantayan siya mula sa malayo. Malayo palang tanaw ko na si Elwood sa isang sulok ng restaurant. Sumulyap ito sa akin na siyang isinilid sa bulsa ang hawak na cellphone, bago tumayo. I'm glad, tinanggap mo ang imbitasyon ko. Formal kong sinabi bago abutin ang kamay nito. Hindi naman masikip ang schedule ko ngayon, aniya bago muling naupo. Sinenyasan ko ang waiter, para dalhin na ang pina-reserve kong pagkain at inumin sa amin. I wanna go straight to the point. Gusto kong bayaran ang lahat ng utang ng mga Cervantes sa inyo. Pati tubo o kahit ang effort o pagod niyo sa kumpanya. Name it, handa kong bayaran. Napansin kong natigilan ito sandali, pagkatapos ay ngumising nakakaloko sa akin. Bakit, kinakain ka na ba ng konsensya mo? I fire him a look, make sure his expression mirrored mine. Sumandal ako sa aking silya, at pinagmasdan itong maigi. If there is someone who should feel guilty about it, hindi ba dapat ikaw yun? Elwood settled his back against the chair, while crossing his arms over his chest. I have so much to do with my plate, wala akong panahon sa mga paratang mo. Hey, don't be cynical. I'm just stating a fact. Hindi naman siguro mabigat sa bulsa mo, kung aaminin mong may pagkakamali ka rin dito. Bawi ko. That cliche of it makes me itch. I have my purpose. Hindi mo na kailangan pang ipamuka sa akin ang ginawa ko, dahil may rason ang lahat ng iyon. Taas ang labing bigkas nito sa akin. Wala na rin naman magagawa yang pagmamalinis mo. Ang gusto ko lang ngayon ay ibalik mo ang lahat ng kinuha niyo sa mga Cervantes. May diin ko nang sinabi. I can give it back to her freely, just make sure na hindi mo na siya guguluhin pang muli. His lips twitch a bit. We're through, so what's the point? I chuckled. Agad na sumeryoso ang mukha nito, at dumilim ang tingin sa akin. Paano ka pa nakakatulog sa gabi pagkatapos ng ginawa mo? His jaw started working, he even put his arms over the table, and looked at me darkly. Remorse is a poison, but I end up with the right regrets, so are you, I say. Brilliant. I must gonna give you an applause for that. He then slowly clapped his hands in front of me. Bahagya akong umiling, at sinulyapan ang ilang customer sa loob ng restaurant na napalingon sa amin. Aasahan kong gagawin mo ang sinabi mo, dahil may isa akong salita. Bigkas ko. Muli itong umayos ng upo, at sinalubong ang mga titig ko. Pawi na rin ang mga ngiti sa labi nito. You really gave up on her, don't you? I don't have a choice. After I put her through, I don't think I can win her back. The line marks to his face etched of anger. Wala ka palang kwentang tao kung ganon. She almost lost everything, he chuckled. The respect I held for her was high like a mountain. Pero ano ginawa mo? Hinuberan mo at wala kang itinira kahit nakatiting. Nanggigigil ang bagang nito habang nagsasalita. Bahagya akong ngumiti. If I could turn back time, hindi ko gagawing pakasal sa iba. Sinubukan kong ibalik ang dating meron kami ni Alora, pero kada gagawin ko yun lalo lang nagiging komplikado ang lahat, and I end up hurting her even more. Silence fell for the both of us. Lumamig na rin ang pagkain na kanina pa nakahain sa lamesa. Can I ask you a favor? Sa huli ay nasabi ko. No, wala akong gagawin para maging madali para sa iyo ang lahat. If there is one person who can fix this thing, walang iba yun kundi ikaw. Be smart enough to admit your mistake. And man enough to take full responsibility to your action.
Hindi na nito hinintay na makapagsalita ako, dahil inumpisahan na nitong tumayo at naglakad palayo. Nalubog ako sa malalim na pag-iisip. Maybe he has a point. I maybe put a fight battle more than once to win her back again. Gabi nang dumating ako ng Galavaya. Iniwan ko lang sandali sa kama ang dala kong bag, at lumabas na ako para tunguhin ang dalampasigan. Habang nakaharap ako sa tahimik na dagat, at sinasamyo ang malamig na hangin, ay naghintay ako buhat sa malayo kung saan abot tanaw ko lamang dito ang cottage ni Alora. May 1 oras din akong naghintay, bago ko mapansing lumabas ito na may bitbit na bote ng wine at long glass, matapos ay naupo sa may veranda. Naglakad ako patungo sa isang public cottage, at doon ito pinanood habang marahang nitong sinisimsim ang laman ng baso. She still looked gorgeous from afar. Her brown chocolate hair welded in different direction, because of the breezy air. God, I miss her so much. Kung may lakas lang ako ng loob na humakbang palapit dito, ay ginawa ko na sana. But I remained silenced and watched her carefully. Ilang minuto na ang lumipas, ay halos ubusin nito ang laman ng bote. Agad akong tumayo nang maglakad itong hilong-hilo papasok ng cottage. Sandali muna akong nagtagal doon, hanggang sa mapagpasyahan kong tumayo at humakbang patungo sa okupado nitong silid. Napatiimbagang ako nang hindi yun nakalock. Ilang malalim na paghinga muna ang ginawad ko sa dibdib, bago itulak pabukas ang pinto. Madilim sa loob ng silid, pero pansin mong malinis at nasa ayos pa rin ang lahat. Bukas din ang bintana na malayang hinihipan ng hangin papasok ng silid. Marahan akong humakbang palapit sa kanyang kama. Mukhang mahimbing na ang tulog nito, gayunpaman ay hindi ko mapigil ang pasadahan ng tingin ng kabuoan nito. I still feel the same intensity, and the hunger traveling throughout my veins. Maging ang puso ko'y kilala kung sino ang tinitibok. Ngunit mabilis kong pinigilan ang sarili. Bahagya akong yumuko at itinaas ang kamay, para hoiin ang ilang hibla ng buhok sa pisngi nito. I miss you, sweetheart, I whispered. Halos manigas ako sa pagkakayuko, nang bahagya itong damilat. Her dazzling eyes met mine, and the corner of her lips moved a bit. I held my breath for a while, when she slowly reached for my face. Mahal, she uttered. My jaw started working. Unexplicit words came out still. I miss you too, please, come back to me. Doon na bumagsak ang kamay nito, at tuluyan ng hinela ng antok. Hindi agad ako nakagalaw. Ilang paglunok pa ang ginawad ko sa lalamunan bago ito kumutan, at malalaki ang hakbang na lumabas ng kanyang silid.